Ano, kaya nyo pa ba? Hindi pa ba kayo susuko? Oh, buhay pa ba? Baka naman hindi na. Suko-suko din pag may time. Nako po! Hey yo, what's up? Ako nga pala si BT at nandito ngayon tayo sa BT Reaction and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. At meron po tayong panonooring video ngayon. Ito po ay nagbula kay News PH. Sa mga hindi pa po nakakabisita sa channel ni News PH, bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na din po kayo mga katunay kay News PH. At syempre, huwag nyo rin po sana kalimutan na mag-subscribe dito sa channel ko sa Tunay na Kritiko sa mga hindi pa nakakapag-subscribe and click the notification bell para maging updated po kayo sa mga reaction videos na aking inilalabas. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni News PH at bibigyan natin ng reaksyon. Pasok! Eat Bulaga at It's Showtime lalo pong nilampaso ng original Eat Bulaga sa... Ayun, bago natin simulan ito, nais ko nga palang magbigay ng credit sa boses na yun yung nagsasalita kay Sangkay Janjan. Siyempre, panoorin nyo din ang kanyang channel at suportahan ang mga binibigay niyang komento at reaksyon. Ayan, tuloy natin. 5 na kung tawagin ay EAT. Na mukhang nilalampaso lalo, di umano, ng EAT ang It's Showtime at itong Eat Bulaga ng mga halusos. Wala nang bago dyan. Talagang ganyan na talaga. Mukhang hindi na magbabago. Eto, Eat Bulaga nakaungos sa trademark battle. Okay, ito yung sinasabi ko mga sangkay na kahit sabihin na po natin na pagdating po sa trademark battle, mukhang nakukuha po ang nakukuha po sa ngayon for now, nakukuha po ng mga halusos ang pagkakataon na mapumanig sa kanila ang panahon. Subalit mga sangka, ito po yung nagpataob sa kanilang lahat. Ito po yung napakasakit na katotohanan na talagang namang magpapaiyak sa mga halusos. EAT namamayagpag sa ratings. My goodness! Ayun yan eh. Kahit pumabor na sa kanila lahat ng pagkakataon, no? Kahit pumabor na iparenew nila, ganyan, lahat pumapabor na sa kanila. Pero ang swerte talagang umiiwas talaga sa kanila. Kasi sinuswerte ang isang tao kung talagang ikaw ay may mabuting kalooban. 'Di ba? At wala kang ginagawang panglalamang sa kapwa. 'Di ba? Mabibigyan ka ng biyaya. Wala namang tao na nabibigyan ng biyaya na gumagawa ng hindi maganda sa kanyang kapwa. Magkaiba ngayon ang nangyayari sa kanilang dalawa. Oo, at nasa kanila ang pangalan. Lahat ng pinaglalaban nila, pagpalagay natin, sila ang pinapaboran. Pero ang taong bayan, saan pumapabor? Ang pagkakataon, kanino pumapabor? Ang swerte, kanino ba pumapabor? Diba sa TVJ? Nakukuha nila lahat ng magagandang pabor at mga positibong pangyayari na nangyayari sa kanila ngayon. Samantalang sa kabila is puro negatibo ang tumatama. Huwag nyo po sabihin na sobra ka naman magsalita, puro negatibo. Diyos ko naman po, kitang-kita naman natin ang mga nangyayari. No, sinasabi ko, hindi po kami nakapikit at hindi nakatakip ang mga tenga namin. Alam na alam namin kung ano ang nangyayari. Naoobserbahan namin yan. Kaya hindi pwedeng gawing mga tanga yung mga tao na nakapaligid at nanonood o nag-uobserba sa mga noontime show sa tanghali. Diba? Patuloy pa rin na namamayagpag ang EAT, patuloy pa rin na sinusuportahan ang TVJ at hindi pinababayaan ng sambayanang Pilipino. Dahil nga yung sinasabi, mas malakas ang tinig ng mga tao. Gaya na sinabi ko dati, parang si Mayor Latigo. Kung alam nyo yun mga katunay, kung napanood nyo yung pelikula ni Sir Eddie Garcia, ni late Eddie Garcia, na meron daw nanalo talaga. No? Talagang sa court, nanalo daw siya doon. Tapos si Mayor Latigo is pinabababa. Pero ang sigaw ng mga taong bayan, si Mayor Latigo, ang kanilang mayor. Ipinaglaban nila yun. Talagang nagkaroon pa ng gulo nun.
Talagang si Mayor Latigo lang talaga ang sumuko nun at siya talaga ang kusang bumaba na lang sa pwesto. Pero yung taong nanalo na yun, sige, nanalo ka sa batas, nanalo ka sa ganyan, pero hindi siya ang sinusuportahan ng mga tao. Ganyan yung nangyayari sa inyo. Kahit nasa inyo yung pangalan, kahit mapunta pa sa inyo yung team song, ang mga tao ay hindi nyo kayang kunin. Ang pagmamahal ng tao sa TBJ at sa legit Dabarkads ay hindi nyo pwedeng saklawin o makuha. Hindi kayo makakakuha ng respeto sa kanila hanggat ganyan ang ginagawa nyo sa TBJ. Why naman ganon, diba? Why naman ganon? EAT, namamayagpag sa ratings. Aba? Trending topic tayo ngayon mga sangkay, kaya medyo masaya lamang po tayo. Okay ba? Tawanan muna tayo. Okay, tignan po natin. Sabi po dito, lalong namamayagpag ang ratings ng EAT ng TVJ sa TV5 sa gitna ng mainit na issue nila sa trademark at copyright na ipinaglalaban sa revamp Eat Bulaga. Kasi alam nyo na yan, alam nyo na ang kwento na yan. No need pag-usapan. Okay. Dito na po tayo. Ang taas ng rating ng EAT. Diba? Dapat lang palakpakan itong mga ito, no? Kasi dito nga sa bahay, mga sangkay, alam nyo yung inaabangan dito lagi. Ninonood po ng original Eat Bulaga sa TV5. Ang isa sa inaabangan lagi po dito, yung Kayla Jose. Oo, kahit ako talaga ang saya-saya kapag si Jose talaga, no? Pero kahit wala si Jose, no, talagang ang programa pa rin ng EAT, talagang maganda pa rin panoorin, nakakatuwa. Pero iba yung impact ni Jose talaga din, No, lakas ng mga atake ni Jose, talagang nakakatawa, Kaya idol na idol ko to si Sir Jose. Pero alam nyo ba, trivia lang, mga katunay, no? Sumali kami yung unang-unang Republic of the Philippines ng Eat Bulaga. Si Sir Jose, noon yung nag-audition kami, hindi pa ata siya host noon parang mga floor director pa ata siya o ganun. Lumabas siya noon noong nag-audition kami. Tapos pinatigil niya yung kanta namin. No, kakaumpisa pa lang ng audition namin, nakakanta kami. Bigla niyang pinatigil. Sabi ni Sir Jose sa amin, kung matatandaan pa ni Sir Jose to, sabi niya, tigil niyo yan. Kaya niyo bang maghintay hanggang mamaya? Napakadaming nag-audition ng mga rapper noon. Ang dami. 'Di ba? Ang dami. Sabi namin, naku, maghihintay tayo, makuha kaya tayo? Talagang hinintay na namin dahil si Sir Jose na yung nagsalita. Naghintay kami. Halos gabi na ata natapos. Tapos mga alas 11 ng gabi. Talagang hinintay namin yun. Nagugutom na kami. Hindi pa kami kumakain. Siyempre, teenager pa ako noon. Talagang tayo, mapag-teenager, wala pa tayo ganong pera-pera nun. Nag-aaral-aral pa tayo nun Baon-baon lang. Talagang pinabalik kami. At talagang nakita namin si Sir Jose na nandudoon. No? Naghintay. Talagang gusto niya kaming panoorin. Nung kinanta namin yung Dreaming of You, nagulat kami. Talagang nagustuhan ni Sir Jose. Tsaka siya nagsabi sa amin na, kaya nyo ba? Kaya nyo bang bumalik? Bukas ng umaga agad. Kayo agad ang sasalang. Si Sir Jose talagang siya tumanggap sa amin No, talagang siya yung personal na kumuha. Talagang aksidente lang talaga, lumabas talaga siya, tapos nadinig niya kami, tinignan niya kami. Sandali lang, sandali. Parang siya yung tumingin sa amin nun Kaya nagulat kami, kaya nagpasalamat. Kaya ako, pasalamat din ako kay Sir Jose talaga na nakuha kami yung pagod namin nun. Pero masaya kami is naging parte din kami kahit papaano ng contest ng Eat Bulaga noon. Jose, talaga nga namang lagi pong lagi pong lap trip yan. Ewan ko ba, ang taba talaga ng utak ng original Eat Bulaga, no? Nung sabi dito, ang taas ng ratings ng EAT nung Biyernes, August 4, 2023, kung Ben and Ben, naka 5% ito. Uy. Wow! Galing. Ang Eat Bulaga ay naka 3.8 5%. Sa TV po ito ang usapan na. Sa TV pa lang ito, mga sangkay. Wala pa po tayo sa online. Sa online, sinasabi ko sa inyo, matatawa yung sa
sa nanunood sa Itbulaga ng mga halusos. Ito ang Itbulaga ay naka 3.8 at ang It's Showtime ay naka 3.2 lang. Sakit naman, no? Diba? Ba? Bakit naman gano'n? Parang kala mo, eleksyon pa rin, no? Nagbibilangan pa rin. Sangkay. Oh, parang eleksyon pa rin, no? Sangkay, no? Akala ko ba malakas itong dalawang to dahil sa pwersa di umano sa isang network? Malakas! Sangkay, malakas yan. Malakas makainis. 3.8. Pero ang nakapagtataka dito mga sangkay, lamang sila sa It's Showtime, parang imposible, no? Talaga dito, parang pinapabango lang yung pangalan nitong Itbulaga ng mga halusos. Ito, base lamang ito. Opinion lang naman, may freedom of speech naman tayo dito sa ating bansa. Kasi parang imposible. Kasi, ito mapakita ko po sa inyo. Ito po yung live ng Itbulaga sa GMA. 808 lang po yung nanunood. Oo nga, nakakapagtaka. Bakit mataas pa sila sa Showtime? No? Pero, kita mo naman, pag nanonood ka ng di ba, yung views nila mababa. Di ba? Pero yung Showtime, medyo naman mataas-taas ng konti. No? Iba talaga sa E80, talagang mataas talaga. Pero yung Showtime, laging mataas sa kanila. Tapos yung Showtime pa yung bumabagsak. What happened? Ano ba talaga yung totoo? 800 lang. Ang gulo eh. Nanonood, tapos sasabihin mas malakas pa sila sa It's Showtime? Ano ba? Wow! Ano itong lumalabas sa ratings ng Itbulaga ng mga halusos sa GMA? Parang kaduda-duda eh. Nauhusan nila ang It's Showtime. Dapat baliktad to eh. Dapat ang It's Showtime yung pangalawa. Dahil tignan nyo naman yung nanonood lang po sa online po ito Sa online, ang nanonood lamang po sa Itbulaga ng mga halusos. 808 lamang. Oh! Diba? Ang sakit. Oo nga, no? Ito, basahin pa natin. Kahit ako na sinilip ko, ang baba talaga eh. Baba ng views nila eh. Pero siguro iniisip ko na lang kasi yung GMA7, 'di ba, alam naman natin na lamang sila pagdating sa mga signal sa TV. No, talagang napapanood sila. Kumbaga, parang siyempre yung GTV hindi naman masyadong sa yan eh. Sa television, tsaka yung TV5 hindi pa masyadong lumalawak yung hawak na signal niyan sa iba't ibang lugar. So siguro doon lang sila bumabase. No? Pero kapag yan, sabihin ko nga, kapag ang TV5, once na lumakas yan at lumaki yan, no? At kaya ng tapatan ng GMA7, dyan na yan magkakasubukan. Noong Sabado, August 5 ay bahagya pang tumaas ang E80 na naka 5.2%. Tumaas palalo. Ano ba naman yan? Nasa kanila na nga yung mga sponsor. Nasa kanila na nga lahat ng dabarkads. Nasa kanila na halos yung suporta ng taong bayan. Ano ba naman to? Bakit puro na lang siguro naisip nila Isko Moreno? Sige, try pa rin natin. Buhatin pa rin natin ang buhatin. Pero ang masakla po dito, what if dumating sa punto na mag-quit na po ang kakapiranggot na lang na sponsor ng Itbulaga ng mga halusos, diba? Yun yung nakakalungkot kung nangyari. Okay. Pati ng tenga. Ito, mga sanggay, wala pa rin to, mga mga kwentuhan na lamang po ito na. Okay. So, ang opinion ko dito, hindi talaga matatalo itong E80 or original Itbulaga. Malabo. Okay? Patuloy lamang po silang ilalampaso ng mga ito. Talagang malakas ang E80. May mga bagong mukha na nadagdag, di ba? Actually, si Aiza Seguera. Simple nga lang yung mga napapanood natin sa E80. Hindi na sila gumagawa ng mga magagarbong di ba? Kahit nga anniversary nila is napakasimple. Lahat ng mga bagay is dinadaan na lang nila sa simple. No? Pero ang magarbong ginagawa nila is yung paano sila magpasaya ng mga tao. Yung ibang mga kalaban nila, halos magagarbo yung ginagawa eh.
Di ba? Doon mo nalalaman kung sino talaga yung malakas eh. No, sa simpleng atake lang na ginagawa o simpleng nakikita mo lang talagang nakukontento na yung mga tao sa EAT. Bago eh. Kaya nga lang, para sa atin bago kasi syempre, laki-laki na niya. Tapos, hindi pala, paano ba? Baga may edad na siya dito, nasa tamang edad na. Tapos nagbalik Itbulaga. Di ba? So, dagdagan pa ng kalokohan lagi ni Jose. Talaga nga namang pinapatawa yung marami sa ating mga kababayan. Ano ba naman maging mayor ka ng buong Pilipinas? Pero pag si Jose kumandidato sigurado ng tunay na mayor yan, sigurado malakas. No? Subukan kaya ni Jose na tumakbo ng mayor ng Maynila. Yes, mayor! Di pinapanood siya ng marami sa mga kababayan natin, di ba? So, eto mga sangkay, ano po ang inyong opinion tungkol po dito sa Itbulaga na namamayagpag po sa Pilipinas? Paano to eh? Marang, di pala Itbulaga, EAT. Nasanay tayo kasi sa Itbulaga eh. EAT. Itbulaga yan. Ito yung EAT. Pagdating ng time, mga sangkay, magiging Itbulaga po yan ang buo. Dahil ako nainiwala alam natin yan. Papanalo yan. Susuko din sila dyan. Sigurado ibabalik na lang nila yan. Parang, wala na, hindi na nagwo-work sa amin yung pangalan na to. Inyo na tong pangalan na to. Kayo na. Sa inyo na. Parang ganun na yan. Ibabalik na sa TBJ yan. Siguro nararamdaman nila pero parang tinitiis pa rin nila yung mga tumatama sa kanila kahit masasakit na talaga. Sige, tuloy pa rin natin. Atin pa rin yung pangalan. Aray! Atin pa rin ang pangalan. Diba? Parang yung inaano ka, yung parang inaano ka doon sa pulis, may nahuling suspect, yung mga napapanood natin pelikula, tapos parang inaano siya, yung sinasaktan siya. Umamin ka na! Umamin! Hindi ako! Umamin! Hindi ako gumawa nun! Pero kahit siya ang gumawa, no? Hindi ako! Pinaglalaban talaga niya. Parang ganyan yung ginagawa nila dyan sa Itbulaga Ipapalik niyo ba yung Itbulaga na pangalan o hindi? Hindi! Aray! Hindi! Aray! Ganun no? Ay, nako. Ng TVJ, mautang nga po sila. Dinaan po talaga nila sa legal, legal action. Hindi po tulad sa iba dyan na sinulot lamang po yung pangalan, pinagpilitan na kanila. Diba? So, ang nakakaano dito mga sanggay, kapag natalo po yung mga halusos, edi mapapahiya po sila, di ba? Oo, pag natalo sila, pwede silang mapahiya. Pero bukod doon talagang malaki yung mababayaran nila. Ang dami nilang magiging penalty dyan. Lalong-lalo na yung paggamit ng pangalan na yan. Tapos kung ano na pa yung ginagamit nila na galing sa produkto ng TBJ. Mapapahiya po sila kasi ginamit na po nila yung Itbulaga habang nililitis ngayon, di ba? Unlike sa EAT, itong original Itbulaga, sila wala. Manalo man sila matalo, wala silang ginagamit. Kasi itong EAT, nakatatak na rin. At maliban doon, alam naman ng mga Pilipino kung sino talaga ang Itbulaga. Ayon, natating nato ngayon ng video na nagbula kay News PH at syempre credits doon sa boses na nagsasalita kay Sangkay Janjan. Syempre supportahan nyo din ang kanyang channel at pagbibigay niya ng mga opinion at komento. Ayan kayo mga katunay, ano ang masasabi nyo tungkol dito? So comment lang po kayo. So once again, I'm BT and I'm out. Peace!